Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video ay may bagong loan application na naman tayong nakita at nagpapa-loan daw dito ng up to 80,000 pesos at ang short term na pagbabayad is 91 days or 3 months hanggang 1 taon. Ayan, 3 lang ang contact references na hinahanap at hindi kailangan ng proof of income. So kung interesado kayong malaman kung anong loan application to, ay panoorin nyo yung video na to dahil malalaman nyo nga din kung ito ba ay nagpo-post online, kung ito ba ay nagko-contact sa may mga contact references kahit hindi mo nilagay at marami pang iba. Pero congratulations nga pala sa may mga nasama sa aking community spotlight. Kung nandyan yung pangalan nyo, ay i-PM nyo na ako sa aking Facebook page. At baka kayo na din yung masama dyan next week. Basta lagi lang kayong updated sa mga ina-upload ko every day. At ayun, basta i-PM nyo ako sa aking FB page para maklaim ang prize. So going back nga dito sa ating i-review ngayong araw, ito ay ang Fast Peso Loan. At ito yung kanilang homepage. O diba, napaka-cute lang. At may nakalagay nga sila dito, before you apply for a loan, read the loan agreement. So tama, ito yung dapat nyong unang ginagawa. Basahin nyo yung loan agreement bago kayo talagang confirm ng loan nyo. Saka yung privacy policy nila, basahin nyo din para sa inyong information nga din. Para mas maliwanagan kayo kung ano ba yung ina-applyan yung loan app. At ito na nga yung mga sasagutan nyo. Hindi ko na yan iisa-isahin. Verify identity hanggang bank card info. Ito yung mga ID na hinahanap nila at tatanungin ka lang nila about sa may information mo nga kung ikaw ay may asawa na wala pa. Same lang sa may dating mga ina-applyan natin na loan app. Pero dito hindi na sila nag-check or nagba-background check kung meron ka pang ibang loan sa ibang loan application. Hindi na dito tinatanong kung may na-overdue ka ba or wala. Sa may employment naman, ayan yung mga sasagutan nyo. At kung student ka, ay kailangan mo pa rin sagutan yung mga salary and about sa may work information. Na kahit wala ka namang work, kailangan mo pa din yung sagutan. Dito naman, tumpak naman sila more than 5 years. So, hindi sila kagaya ng ibang loan app na magkakamukha yung nakalagay more than. Imbis na more than. Dapat ganito. Ayan, kagaya na sabi ko sa inyo, tama naman sumunod naman sila sa may 3 emergency contact lang. At last na tayo na part sa may bank information na. So, dito nyo pwedeng makuha yung ilaloan nyo. Lagay nyo lang yung first, middle, and last name. Pero, bago nga kayo mag-decide na mag-apply dito or mag-download, ay check nyo muna itong kanilang loan details dahil dito pa lang kayo makakapag-decide kung okay ba sa inyo or hindi. So, naaprobahan nga ako ng maximum for first-time user ay 2,000 pesos at naiba na yung pangalan nila. Naging Pera Loan PH na, hindi na siya Fast Peso Loan. Dito, walang interest, walang other fee, pero ang service fee ay ubod ng laki. So, 800 pesos lang naman yung matatanggal sa may ilaloan natin. At ang marireceive ko na lang is 1,200 pesos. Kaya kayo mag-isip-isip kayo kung ipagpapatuloy nyo yung paglaloan nyo dito or hindi. At dito, 7 days lang siya talaga. So, yung pinakababayaran mo is 2,000 pesos. Ayan, yung 1,200 kasama yung service fee, kaya 2,000 pesos yung babayaran nyo dito. So, dito sa may 4.9 na ratings, ay ito lang naman nakalagay, hope ma-approve, I will reloan after payment. So, puro yun lang naman yung nakalagay. Kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo ba yung paglaloan nyo dito. Dahil pagka napakalaki ng makakaltas, para sa akin ay huwag nyo nang ipagpatuloy. Dahil meron namang mga loan app na 10 pesos, 20, 50 pesos lang yung makakaltas. Hindi yung ganitong sobrang laki. Kung nangangailangan ka ng 2,000 pesos, ay hindi mo siya buong makukuha. So, sayang lang din. Kung maglo-loan ka dito, hindi mo siya buong makukuha. At 7 days lang. Nag-search naman ako online kung mayroon nag-grant about dito sa may Fast Peso Loan. So, wala pa akong nakikita. Pero ang pinaka-consequence na lagi ko sa inyong sinasabi, pagka hindi kayo nakapagbayad ng loan nyo, is possible na maraming tumawag sa inyo at mag-text gamit yung iba't ibang numbers. At worst, baka kayo ay ma-post din online at tawagan yung contact references nyo, saka yung hindi nyo inilagay as contact references. So, yan yung mga possible na mangyari pagka hindi kayo nakapagbayad sa may due date nyo. So, kagaya na to, 7 days lang at hindi totoo yung nandun sa may pinaka-details nila sa may loan app na 3 months up to 1 taon. At yung maximum nga for first-time user kagaya ko is 2,000 pesos. Pero siguro nakabase lang yun. Depende sa kung ano yung mga isasagot natin. Pero yun nga, para sa akin is hindi na naman recommended itong bagong loan app na to kahit na nabigyan tayo ng 2,000 pesos na
credit is hindi pa din to sapat dahil sobrang bilis at ang laki na makakalta. So, sana may mga lumabas pa ng mga loan application kagaya ng Tala, S-Loan, G-Loan, Bill-Is na talaga makakatulong sa mga nangangailangan dahil yung utang is panghabang buhay na yan. Maraming taong mangungutang dahil maraming taong mangangailangan din in the future. Kaya sana in the future marami pang lumabas na legit na loan app. So kung kayo meron kayong mga na-try na legit na loan app is comment down below para makatulong din kayo dun sa may mga nangangailangan at naghahanap din ng mga legit na mauutangan. So ayun, comment down below para makatulong din kayo sa kanila. At kung sakaling na itry nyo na mag-apply dito sa my loan app na to is comment down kung ano na din yung experience nyo sa kanila. Kung ano yung mga tinext nila sa inyo, ayan, kung tawag ba ng tawag, wala pa man din yung due date nyo, at marami pang iba. At kung meron nga kayong gusto pang ipa-review na loan application is comment down below para ma-review ko nga sa inyo at hindi na kayo mag-aksaya ng oras sa may pag-a-apply dahil in the end baka hindi naman talaga makakatulong sa inyo. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!